Balik po tayo dito sa Pasay City Public Market. Kaugnay nga po ng pagpapatupad ng Department of Agriculture sa maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. At inalam nga ho natin doon sa ilang mga nagtitinda rito kung ano ba epekto. Sabi ho nila ay sumusunod sila sa DA. Pinapatupad nila ngayon ng 58 pesos per kilo sa imported rice. Pero sabi nga nila, sana daw ho ay mas mura ang magiging presyo doon sa mga trader o doon sa mga kinukunan nila ng kanilang mga ibebentang bigas. So, kaugnay ho niya, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, si Ginoong Arnel de Mesa. Mr. de Mesa, magandang umaga po. Hi Susan, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Mr. de Mesa. Opo. Hi, Susan, Sir, good morning. Kumusta ho ang monitoring ninyo dito sa Metro Manila? Kumusta ho ang monitoring? Kumusta ho yung compliance ng mga nagtitinda ng bigas doon sa MSRP sa mga imported na bigas? Susan, sa ngayon, actually, natutuwa kami kasi halos wala na tayong makita ng presyo na tumataas pa doon sa 60 pesos. Hindi kagaya noong nag-ikot ang DA at DTI last year bago magpasko, marami pa tayong nakikita na 60 pesos pa yung mga premium at special. So ito ay malaking tulong na rin sa ating mga kababayan at inaasahan pa natin in 2 weeks time, yung mga periodic review natin, maibababa pa natin itong MSRP ng mga imported na bigas. Magkano po ang target ng DA na maibaba pa kung ang sinasabi niyo para magkakaroon kayo ng review after 2 weeks at compliance, kung maganda ba ang epekto nito? Kung sakasakali, magkano pa po yung target ninyo na maibaba ang presyo ho? In 2 weeks time, target yan Susan na maibaba sa 55 at after 2 weeks pa ulit, target naman yan maibaba ng 50 hanggang 52 pa. Wow, napakaganda balita ho niyan. Pero kausap po namin yung ilang mga vendors dito sa Pasay City Public Market. Yung mga nagbebenta ho ng bigas. Sabi nila, sana daw ay mas mababa yung maging kuha nila. Kasi yung kanina, halimbawa 58, pero ang kuha ho nila sa trader ay parang 57 pesos. So pwede ho ba yan? Posible ba na talagang maging mas mababa pa yung magiging kuha ng mga nagbebenta doon sa mga traders po? Actually, Susan, nung nagkaroon ng competition, yung ginawang profit margin dito sa 58 ay 10 pesos, which normally is 6 to 8 pesos lamang. So, nakipagkonsultasyon na naman ng DA sa ating mga importer traders hinggil dito sa presyuhan ng yung landed cost natin, yung bigay sa mga retailers. At nakita natin na mas mababa na yan. At sa ngayon nga, yung presyo ng December 10 hanggang January 10, lalo pang bumaba yung presyo sa international market ng Thailand at saka Vietnamese rice. So we can expect na talagang mas bababa pa yung presyo ng landed cost at yung bigay sa mga retailers. Apo. Medyo maiba lang ako ng konti, Sir de Mesa, no? May monitoring ba ang DA na tumaas daw ho yung presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila? Meron daw kayong natatanggap na ganyan report? Yes, Susan. Nitong unang bahagi ng January ay naka-experience tayo ng mga 10 to 20 pesos na increase sa presyo ng karneng baboy. Ito na rin yung dahilan pa rin noong third quarter, fourth quarter na talagang dumami yung sakit ng, kumbaga lumawak pa yung ASF. And at the same time, noong fourth quarter, talagang lumaki yung demand sa karning baboy. At na-experience nga nitong January na talagang merong konting kakapusan ng supply ng baboy. Pero yun naman ay ma-recover din naman agad at inaasahan natin na makabalik uli yung presyo sa mga susunod na linggo. Ito naman itong rekomendasyon po ng National Price Coordinating Council na magdeklara ng food security emergency. Yan, para daw magamit yung nung NFA yung buffer stock, at mapababa pa ng husto yung presyo ng bigas. Sa tingin ho ninyo, Sir Arnel de Mesa, ito ba magiging paborable? Makakatulong ho ba ito sa ating mga magsasaka? Of course, dahil Susan, kapag hindi natin na-release yung stocks ng NFA, mahihirapang makapamili ang NFA ngayon parating na harvest season ng March, April. So, yung NFA kasi normally yan ang nagiging reference price ng farm gate price ng palay. So, mataas yan hanggang between
17 hanggang 29 pesos. So malaking bagay kung ang ating NFA makapamili sa ating mga magsasaka sa mas magandang presyo para yung mga traders makasunod din. Kailan po kaya magkakaroon ng desisyon ng DA dito sa recommendation na ito, Mr. De Mesa? Ina-expect natin, Susan, na matanggap natin ngayong araw yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Pag natanggap yan, ay i-review agad natin hanggang bukas. At nabanggit na rin ang ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr., na by Wednesday ay pwede na magkaaroon ng aksyon ng ating kagawaran hinggil sa rekomendasyon na ito. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Arnel De Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Isang magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Susan. Good morning. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.